Naku po mga kababayan, breaking news! Grabe, impeachment complaint laban po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, isinampa na po sa Kamara. Kung saan mga kababayan, yan na naman mga DDS script nila na talagang desperado na sila. Sinampa pa lang nila sa Kamara mga kababayan. Alam na po natin sa medical term pa dead on arrival na po yan. According dito sa mababasa natin mga kababayan, kaya naman pala daw. So kaya naman pala gustong pa-impeach daw ang ating Pangulong Bongbong Marcos kasi po pinangalanan pala ito mga kababayan ng ICI, okay? Na involved siya as contractor. Ayan mga kababayan, si Congressman Tractor pala to endorses the first Marcos to impeach mga kababayan. So ano-ano ba yan kung bakit i-impeach nila ang ating Pangulong Bongbong Marcos? So hinilatag pa lang nila mga kababayan, pinasa pa lang nila sa Kamara, dead on arrival na po yan. Lumang tugtugin na po yan. Mga aligasyon nila na walang katotohanan. Mas maganda siguro buwagin na yan, party list na yan. So ayan mga kababayan, okay? Pusong Pinoy Party List. Grabe! Sabi nila dyan, labanan daw po ang sakit at kahirapan. Mukhang pusong Pinoy nga. Green nga mga kababayan, DDS talaga. So next month na kasi mga kababayan ang impeachment complaint na maghain din, okay? Kay VP Sara Duterte, kung saan maging tuloy-tuloy na. Kaya medyo nag-iingay na po sila ngayon. Si Harry Roque mismo naniniwala sa chismis, ang chismis. Ang mga Marcoses ay nagdo-donate daw po sa ICC para puruhan, okay? Si Tatay Digong. Paano nangyari yan? Ikaw ba naman mga kababayan maniniwala ka sa inggiterang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos? Gusto maging vice presidente ni BP Sara sa 2028. Tapos nakalagay doon pag kidnap. Paano naging kidnap mga kababayan, So halatang halata talaga na mga script po nila mga kababayan, Tsaka syempre mga kababayan, kaya nga po hindi nabigyan ng interim release dahil sa mga fake news nila. Dahil daw sa kickback na yan, mga insertion ng flood control, bakit hindi nyo ilabas, okay? Si Zaldico. At syempre, magsabi doon, na kinurap mga insertion ng ating Pangulo sa mga flood control project na yan. Bakit naman, magbubukas si Presidente ng investigasyon na kung madadamay siya? So, anong logic doon, Magpapaimbestiga siya sa flood control na yan, siya mismo involved doon, Siya nga nagpabukas niyan, mga corruption na yan, Kaya nga walang nagawa si Digong dyan, tapos sasabihin nyo, impairs his judgment in leadership. Siya nga lang gumawa niyan Marcos lang nagpaimbestiga niyan sa mga corruption na yan. Alam na yan ng dating administrasyon. Bakit hindi ginawa? Hindi kaya, Walang impairment, okay? Ng ating Pangulo. Walang kondisyon na impaired ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Kaya sabi ko kanina, hinain pa lang nila, dead on arrival na po, mga kababayan. Syempre, matatawa ka na lang sa kanilang mga aligasyon na matagal na yan. Lumang tugtugin na yan, mga kababayan. Mga imbento. Syempre, kritiko po yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, desperado na po sila, Kasi, so by February, next month na po mga kababayan, ilalabas na rin po ang impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Kaya double time na po sila maghanap, okay, ng maisisira sa ating Pangulo para bumaba daw di umano ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Syempre mga kababayan, kung magre-resign or bababa sa pwesto ang ating Pangulong Bongbong Marcos, sino ba ang papalit? Kaya double time sila. So mga style nila, since nagrarally-rally sila, until now, Pangulo pa rin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nila, marami sila, pero wala naman Wala namang effect sa gobyerno natin. Ikaw kabayan, anong masasabi niyo po rito? Comment down below and follow for more.